Ang atin pong oras, 5 minuto makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Good morning! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Huwebes, unang araw ng Aliwan Fiesta 2024 dito sa Star City CCP Complex. Ngayon pong June 27, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muling makakasama sa 2 oras na balita at talakayan sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo po ng ating mga balita, low pressure area sa General Santos City magpapaulan sa Mindanao. Department of Foreign Affairs nagpadala ng panibagong diplomatic protest laban sa China kaugnay ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Pangulong BBM tiniyak na tinutugunan na ng gobyerno ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo may kapangalan sa record ng NBI. Pamilya pinasasabina ng Senado. Senator Lito Lapid handang mag-resign bilang senador kung mapapatunayang sangkot siya sa Pogo. At 18 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 117 million nabingwit ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Kawayan, Ilocos Sur. Yan po muli ang ating headlines ngayong araw ng Huwebes, June 27, 2024. Meron na lamang tayong 3 araw bago mag-Hulyo. Napakabilis ng panahon. Pero ngayon nga po kagaya na nabanggit ko kanina, ang Day 1 ng Aliwan Fiesta 2024. Yan po ay iba't ibang mga events, iba't ibang mga kaganapan ho ngayong araw. Stay tuned ho, yan ho ay aming iatid sa inyo live na live dito sa DZRH. Muli po sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Live tayong napapakinggan nationwide sa buong Pilipinas. DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Gayun din sa 18 relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama ang Aksyon Radio stations at Radyo Natin stations nationwide. Sa detalye po ng ating mga balita, isang low pressure area ang minomonitor ng DOST Pag-asa sa silangang bahagi ng General Santos City na magdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Huling namataan ng LPA sa layong 235 kilometro silangan ng Gensan at ito'y nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone na makakaapekto sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa ng LPA na maging isang bagyo at inaasahan itong malulusaw sa susunod na ilang araw. Samantala, ang easterlies pa rin na magdadala ng mga pagulan sa Bicol Region, Central at Eastern Visayas, gayon din sa lalawigan ng Aurora, Quezon at Quirino. Asahan din ang manakanakang pagulan sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Yan naman po ay epekto ng easterlies. Magandang umaga Pilipinas! Muli namang nagpadala ng note verbal o diplomatic protest sa China ang Pilipinas matapos ang pinakahuling insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga Pilipino o sa Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, mahalaga ang pagpapadala ng note verbal para matiyak na recorded ang mga iligal na aksyon ng China sa bansa.
Kasabay nito, iginiit ni Manalo na dapat sundin ang 2016 arbitral ruling kung saan ibinabasura ang historical claim ng China sa buong South China Sea. Panawagan pa ni Manalo sa China, tigilan na ang panggigipit sa Pilipinas at hayaan na lang ang mga Pilipinong sundalo sa resupply mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, naniniwala naman si National Security Assistant Director General Jonathan Malaya na gumagawa ng paraan ng China upang mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ito ng mga agresibong hakbang ng China sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, sinabi ni Malaya na ayaw niyang pangunahan ang Department of Foreign Affairs ukol sa usapin, ngunit naniniwala siyang kapwa humahanap ang Pilipinas at China ng common ground ng solusyon sa problema. Git pa nito, dapat magkaroon ng open mind ang Pilipinas, oras na magdesisyon ng China na pagdiskusyunan ang issue. Nilinaw naman ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na walang intensyon ng Pilipinas na limitahan ang pagpasok ng mga Chinese investor at turista sa bansa. Ito'y sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea na nagresulta sa pagkakasugat ng ilang Pilipinong sundalo. Ni Balisacan, patuloy na magiging bukas ang bansa sa mga pamumuhunan bilang bahagi ng global supply chain. Sa katunayan, pagdating anya sa foreign direct investments, umabot sa 0.09 o 0.9% ang inflows mula sa China sa nakalipas na 3 taon. Gayunman, mas mababa ito mula sa peak na 4.4% noong 2015 hanggang taong 2019. Sa iba pa nating mga balita, pinabulaan na naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga kumakalat na larawan sa social media ukol sa umano'y massive shipment ng mga kagamitang pandigma ng Estados Unidos patungo sa Pilipinas. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, fake news ang nasabing larawan at noong 2022 pa kuha ang mga ito. Paniwanag pa ni Trinidad ang mga nasabing kagamitan ay paghahatid ng $2 bilyong na security assistance ng Amerika sa Ukraine. Hindi rin anya totoo ang muling paglabas ng screenshot ng mensahe mula sa isang General David na nagsasabing nasa red alert status ngayon ang militar. Git ni Trinidad, peke at luma ang nasabing ulat at 2021 pa man ay pinabulaanan na rin nila ito. Sa iba pa nating mga balita, 13 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kulang pa ang mga hakbang upang masolusyonan ang problema sa kahirapan sa bansa. Ito ang inihayag ni PBBM sa ginanap na Walang Gutom Awards sa Malacanang kahapon, na layong parangalan ang mga lokal na pamahalaan na nakagawa ng mga inisyatiba para maibsan ang problema sa kagutuman. Ayon sa Pangulo, marami pang kailangan gawin para mawakasan ang problema ng kahirapan at malayo pa ang Pilipinas para malagpasan ang kagutuman. Gayunman, nakikita nito ang mga potensyal na mga paraan para mabago ang sitwasyon. We are aware of the challenges that we face, but we see the potential to change this situation. We see this in our NGOs and social workers, our partners from the diplomatic corps and the different international agencies, the social workers who are reaching out to help as much as they can in our many communities coming together so as that we can feed the hungry and the less fortunate. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi dumalo si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ukol sa nabunyag na illegal Pogo Hub sa kanilang lugar. Sa sulat na ipinadala sa komite, sinabi ni Mayor Guo na nagkasakit siya dahil sa nagdulot na ng matinding stress ang mga alegasyon laban sa kanya. Bago ito, 2 ulit na dumalo sa pagdinig ng Senado si Guo kung saan pinaratangan siya na nagbibigay ng maling testimonya at naglilihim.
Una nang iniugnay si Pog o si Guo sa operasyon ng sinalakay na Pogo Hub sa Bamban at inaakusahan din na isang Chinese na nagpapanggap na Filipino bukod pa sa pinagdududahan siyang sangkot sa iba't ibang krimen sa bansa. Samantala, mas lalo namang lumalim ang investigasyon sa totoong pagkatao ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon ng Senado, ibinunyag ni Senator Risa Ontiveros ang isang dokumento mula sa National Bureau of Investigation ng isa ring nagngangalang Alice Leal Guo o Guo pero iba po ang muka. Maliban sa eksaktong pangalan, parehas din silang ipinanganak noong eksaktong July 12, 1986 at parehong ipinanganak din sa Tarlac. Batay pa sa impormasyong nakuha ng Senado, inapply ang naturang NBI clearance silang araw bago ang petsa ng filing naman ng delayed registration of birth ni Mayor Guo sa Tarlac City. Una na ring iginit ni Ontiveros at Senator Sherwin Gatchalian na ang tunay na pangalan ni Mayor Guo ay Guo Huaping, batay sa datos ng Board of Investments at Bureau of Immigration. Ang tanong ngayon ni Ontiveros, bakit kailangan nakawin ni Guo Huaping ang pagkatao ni Alice Leal Guo? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Huaping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo? Para ka lang nanonood ng K-drama, no? Patindi ng patindi. Samantala, kumikilos naman ng Office of the Solicitor General upang ipakansela ang late birth registration ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kapatid nito. Ito ang kinumpirma ni Engineer Mariza Grande ng Philippine Statistics Authority sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Ayon kay Grande, ipinasa na nila sa OSG ang mga dokumento ni na Mayor Guo dahil sila ang may kapangyarihan na magkansela ng birth certificate. Kung makakansela ang late birth certificate o late birth certificate registration ng suspendidong alkalde ng Bamban, ay magiging floating ang kanyang citizenship. Related to this, Madam, we already endorsed to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So endorsed to Solgen na yung cancellation nitong, what was the term you used? Acronym? Cancellation of the Certificate of Live Birth. Okay. Samantala, ipinag-utos naman ng Senado ang pag-issue ng subpoena laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang pamilya. Ang naging desisyon ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay matapos isnabing ni Guo ang investigasyon o imbitasyon sa nagpapatuloy na investigasyon sa Pogo sa kanyang bayan. Sa ipinadalang liham sa komite, sinabi ni suspended mayor na hindi siya makadadalo bunsod ng nararanasang matinding stress. Humingi din ito ng paumanhin at iginiit na wala siyang intensyong bastusin, baliwalain at suwayin ng komite. The previously mentioned Alice Guo, Guo Jianzhong, Lin Wenye, Sheila Guo, and Wesley Guo. All the other invited resource persons whose offices were closed, who gave no reply. The other invited resource persons may at the proper time be the subject of proper motion and ordering of the issuance of subpoena. The chair orders the issuance of subpoenas. Yan po ang tinig ni Senator Risa Ontiveros. Ang ating pong oras, 19 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga! Magandang
Umaga Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, aabot sa 8.4 na milyong piso ang halaga ng liquid cocaine ang nasamsam ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang Colombian national sa Makati City. Kinilalang nahuling sospek na dayuhan na si Santiago Francisco Amado Sopo na naaresto sa ikinasang controlled delivery operation nang madiskubre sa Port of Clark, Pampanga ang kahon na may lamang 3 bote ng liquid cocaine, 2 ID at isang cellphone. Kinasuhan na ang sospek ng paglabag sa pag-i-import ng illegal na droga sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo na sa Alabang Public Market. CRH27 Noche Cacas. Noche, good morning. Bayong buntag, Yoel, ngayong Thursday morning, ito na yung presyo ng ilang pangunahing bilihin dito sa Alabang Public Market. Unahin ko lamang yung gulay dahil marami ang nag-aabang ngayon sa presyo nito. Ang okra, ganun pa rin ang presyo, 60 pesos ang kilo. Ang sayote 60 rin at ang siling pula 220 ang kilo. Ang patatas naman nasa 110 ang kilo, habang ang repolyo ganun pa rin ang presyo, 60 pesos ang kilo. Ang bawang 130, habang ang sibuyas na pula 95 pesos ang kilo, habang yung onion white na yung sibuyas na puti ay nasa 85 ang kilo. Isama na rin natin yung kamatis 120, ganun din ang presyo ng patatas nasa 120 rin ang kilo. Isama rin natin yung carrots nasa 100 ang kilo. Punta naman natin yung manok, yung whole chicken nasa 200 ang kilo, at ang karne ng baboy tulad ng liempo nasa 380 ang kilo, yung kasim naman 330. Isama na rin natin yung baka, yung laman nasa 470 pa rin ang kilo. Yung isda naman, katulad ng bangos, nasa 230 ang kilo, yung pinaka-large size. Yung tilapia, 150, habang yung galunggong, 240 ang kilo. Isama na rin natin si tulingan, baka magtampo, nasa 200 ang kilo. Ang refined sugar naman 90 pesos, ang was 80, habang yung brown sugar 80 rin ang kilo. So yun ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Thursday morning dito sa Alabang Public Market. Mula kananan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Sa iba pa nating mga balita, idinadawit din na protektor ng Pogo sa Porac, Pampanga si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang sinabi ni Senator Lito Lapid sa DZRH kasunod ng pagdinig sa kanya o pagdiin sa kanya ng isang vlogger na may kaugnayan umano sa ang senador sa Pogo Hub sa Porac. Ayon kay Lapid, marami pang ibang idinadawit ang vlogger sa isang issue ng Pogo Hub. Talaga pong marami na rin nagtatanong sa akin, ay mga kaibigan ko, mga kakilala ko, mga kapatid ko, mga kumpare ko. Parang nakakaya na po, kaya nagsalita na rin po ako. Kasi mas didiin. Hindi lang po naman ako didiin ito eh. Pati po si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo, si Baby Pineda na dating gobernador, ngayon ay Vice Governor ng lalawigan ng Pampanga, at po yung asawa niya na si Bong Pineda ay dinidiin din po dito na protector daw po kami ng Pogo dyan sa Porac, Pampanga. Kaya naman bukod sa handang mag-resign bilang senador si Lapid, kung mapapatunayang siya ay may kaugnayan sa kontrobersyal na Pogo Hub, ay handa rin umano siyang
ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapasara ang mga naturang iligal na pogo sa bansa. Tama po kayo, hindi ko kikilingan yan kahit taga-Porac yan o ano man. Basta, kasi po mga Chinese po yan Hindi namin kilala at hindi ka makakaintindihan yan lalo dahil hindi po iba po salita nila. Kaya kung dapat ipasarayan, ipasasara po natin. Yan po ang tinig ni Senator Lito Lapid sa panayam ng DZRH. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Itinanggi naman ni Merly Joy Manalo Castro, isa sa mga tindera sa Concepcion Tarlac, na siya ay kasama sa operasyon ng Pogo Company na Hong Sheng Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Sa hearing ng Senate Committee on Women and Children, sinabi ni Castro na nagulat na lang ito nang siya ay padalhan ng imbitasyon ng committee para dumalo sa hearing. Gayun din nang kasuhan siya at ng iba pang tindera sa Concepcion ng ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Castro, hindi lahat ng mga kinasuhan bilang co-incorporators ng naturang Pogo Company ay mga totoong may kakayahan para mag-invest sa Pogo na bilyones ang kailangan. Namin naman ito na kilala niya ang tatlong tindera na nasa listahan ng mga umano'y incorporator, pero itinanggi nitong pirma niya ang nasa Hong Sheng Technology Incorporated. Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag-ano ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. So, alam nyo ba kung paano kayo nakuha bilang di umanong incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Yan po ang tinig ni Merly Joy Manalo Castro, isa sa mga tindera sa Concepcion Tarlac, na pinatawag din ho sa pagdinig ng Senado kaugnay nga po dyan sa Pogo. Samantala, ang ating pong oras, alas 4:27 ng umaga, lupa naman sa Tondo, Maynila, ilalaan para sa panibagong housing project. Alamin natin ang detalye mula kay Rose Babiera ng DZRH TV. Naglabas ang Malacanang ng proklamasyon na ilaan ang bahagi ng isang lupain sa Tondo, Manila para sa development project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Nilagdaan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang-ayon sa inisyu ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay naman sa rekomendasyon ng kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Sa ilalim ng Proclamation No. 610, binibigay ang pag-aari ng lupain na may kabuuang sukat na 21,872 square meters sa DHSUD at pinahihintulutan ang DENR na mag-issue ng special patent sa kagawaran para maisakatuparan ang ilang township development projects nito sa sakop na lupain. Kasabay nito ay ang paglikha ng Project Interagency Committee o PIAC na papangunahan ng DHSUD, kaagapay ang DENR at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Inatasan naman ng PIAC na simulan ng balangkasin ang implementing rules and regulations ng proklamasyon at tukuyin ang mga benepisyaryo ng housing component ng township development. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 28 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Balik-balita po tayo, patuloy pa rin ang operasyon ng halos lahat na iligal na pogo sa bansa. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK Undersecretary Chief Gilbert Cruz, karamihan sa higit 400 na operational illegal pogo hubs ay nakakalat sa Metro Manila. Anong ginagawa ng mga mayor dito? Dagdag pa rito, maliban sa mga sinalakay na pogo hubs, sinabi din ni Cruz na hindi pa rin nauubos sa mga iligal na pogo sa mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Samantala, nagpaalala naman si Cruz na tiyak na mapapanagot ang mga alkalde sa Metro Manila. Oras na matumbok na ang mga pinabayaang pogo hubs. Oo, tingin ko yun naman po ang direksyon ni SILG Benhar Abalos.
na panagutin po yung mga local government official na nagre-relax po. Kasi sabi niya po, hindi naman po talagang basta uusbong na lang ito na parang kabuti na hindi mo alam. Siyempre, dadaan po talaga sa lokal yan. At mag-a-apply po ng sanitary permit o kaya building permit, mayor's permit. Lahat po dadaan sa local yan, kaya imposible po na hindi raw pumalang ng local government. Hindi lang ho si Jose Cruz ang nagsabi niya na una na rin hong nakapanayam ng DZRH si DILG Secretary Benhur Abalos at yan na rin ho ang sinasabi. Yan ho ang direksyon ng DILG at ng pamahalaan ngayon. Kaya yun ho mga nagpapabayang mayor lalo na ho dito sa Metro Manila na may mga nag-ooperate pa rin ho dyan na illegal na pogo. May pukaw na kamo, gising na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balitang pogo pa rin po tayo, hindi pa nabubuksan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang mga vault na nadiskubre sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Jose Gilberto Cruz, hinihiling pa nila sa korte ang pagbubukas ng nasa 53 vaults na tinatayang naglalaman ng mahalagang ebidensya. Paliwanag ni Cruz, nais din nilang makasama ang mga lokal na opisyal, ang media at pati ang Anti-Money Laundering Council bago tuluyang buksan ang vaults. Maingat po kami, Ka-Jer. Gusto namin pag binuksan po yan talagang transparent. Kasama po yung media, kasama po yung mga local officials, kasama po lahat. Even the AMLAC po, importante po kasama namin pag binuksan po namin yan. Opo, yung magre-request po kami, motion to break open mga vault. Importante po kasi may court order yun. Samantala, nabatid na hihingi din sila ng warrant sa korte para suriin pati ang mga nakumpiskang computer at laptop mula sa naturang Pogo Hub. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan po natin ang ilan pa mga balita at reports sa Pilipinas. Ang oras 4:32 ng umaga. Pasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, gising na! Bango na, Pilipinas! 4:36 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Siyempre, good morning pa rin po sa lahat ng mga viewers natin. Sa mga gusto pong magpadala ng mensahe, pwede nyo po yung i-message sa aming text line 0919-282-6485. Tingin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Good morning Maria Fe Palisok, Sally Manzano, Rowena Laguardia at kay Luisa Ligon. Magandang umaga po. Ating pong oras alas 4:37. Balita muna tayo mula sa probinsya. Driver at helper ng truck patay sa aksidente sa Davao City. Alamin natin ang detalye mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Binawian ang buhay ng isang driver at helper ng isang truck matapos naipit sa karga nilang bakal dahil sa bigla nitong pagpreno dahil may biglang tumawid na isang babae. Dako na 2:55 ng hapon sa may cargo entrance sa Davao International Airport, CP Garcia Highway, Davao City. Mga biktima na kilalang sina Nestor Drunyo, 56 anyos, nakatira sa New Ilocos, Magsaysay, Davao del Sur, at ang helper na si K.R. Salim Rason Able, 24 anyos, nakatira sa kilometro 82 Marber, Bansalan, Davao del Sur. Sa inisyal na investigasyon, habang tumatakbo ang truck mula sa northbound patungo sa south, pagsapit sa pinangirihan, bigla nang may isang babae ang tumawid na nakilalang si alias Eva, 32 anyos, airport security assistant. Sa pagtawid ni alias Eva, bigla lang nagpreno ang driver ng truck
at dahil malakas ang impact, dumiritso ang kargang bakal sa mga biktima kaya sila naipit. Nagtamo ng maraming sugat ang mga biktima kaya sila namatay. Sa payag ng Davao City Police Office, sasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide si alias Eva kung saan nasa kustudiya na ngayon ng kapulisan. Mula dito sa Action Radio Davao, ito si June Suter. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, June Suter ng Aksyon Radio Davao. Alas 4:39 ng umaga. Posible pang makaboto ng ilang kanilang congressman, mga residente ng Embo Barangays mula sa Makati City na inilipat sa Taguig City. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, ito'y kung agad na makapagpapasa ng batas para gawing isang distrito ang 10 inilipat na Embo Barangay. May sapat pa naman anyang panahon para maisagawa ito bago ang 2025 midterm elections. Hindi po namin alam hanggang sa kasalukuyan saan distrito sila pwedeng isama. Tandaan po natin kapag ginagawa ang isang distrito, ito po sa pamamagitan ng isang batas. Nakadefine po mismo doon kung ano at ano yung mga barangays na isasama. So kapag po nilagay namin yung 5 barangay sa limbawa sa isang distrito at yung 5 ay sa kabilang distrito, para pong binabago namin yung batas. Talaga pong yan ay parang panawagan na rin natin na sana ay magkaroon ng batas kung talagang saan ba nakabilang yung 10 barangays na yan o magkikreate ba ng panibagong distrito barangays na yan. Samantala, sinabi pa ni Chairman Garcia na kung bubuing isang distrito ang mga nasabing Embo Barangays ay kwalipikado ang mga ito dahil mahigit sa 250,000 ang kanilang residente. Samantala, kung hindi naman anya maaaksyonan, pwede namang maging tila caretaker muna ang kalapit na distrito sa 10 barangay. Alas 4:40 na po ng umaga, kinastigo ni Makati Mayor Abby Binay ang Commission on Elections sa hindi pagpapahintulot sa 10 Embo Barangay na makaboto para sa congressman. Pagpapaliwanag ni Mayor Abby Binay, legislative districts ang bumoboto sa parehong city councilors at miyembro ng Kongreso. Kaya giit ng alkalde kung makaboboto ng konsehal ang mga residente ng Embo, ibig sabihin ay bahagi sila ng legislative district. Kaya nararapat lang na makaboto rin sila ng congressional representative. Dagdag ni Binay, ang hindi pagpayag sa kanila na makaboto ng kinatawan sa Kongreso ay katumbas ng pagtanggal sa kanilang karapatan na bumoto. Ayon pa kay Mayor Abby, kung hindi rin ipaglalaban ng Taguig ang karapatan ng mga taga-Embo, tila nakikiisa na rin sila sa pagkitil sa karapatan ng mga residente ng 10 Embo Barangay. Nilinaw naman ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na wala siyang planong tumakbo sa mas mataas na posisyon sa taong 2025. Ayon kay Romualdez, mas pipiliin niyang manatiling kinatawan ng Leyte dahil marami pang dapat tapusin sa kanyang distrito. Habang kung pag-uusapan naman ang pagtakbo ng House Speaker sa eleksyon sa 2028, ang sagot ni Romualdez ay matagal pa naman ito. Alas 4:42 ng umaga, mahigit sa 1,300 habal-habal drivers, mangingisda at magsasaka sa Masbate ang nabigyan ng financial assistance mula sa opisina ni Senator Bong Revilla. Si Cavite Congresswoman Lani Mercado Revilla naging kinatawan ng kanyang mister sa pamamahagi ng tulong sa barangay Matayuman sa bayan ng Kataingan. Bukod sa tig 2,000 pisong cash, tumanggap din ang mga residente ng food packs galing sa DSWD. Sinabi ni Congresswoman Lani Mercado Revilla na espesyal para sa pamilya Revilla ang mga taga-Masbate dahil sa kanilang mainit na pagsuporta sa pagbabalik politika ni Senator Bong Revilla. Sa katunayan, number 2 ang senador sa naturang lalawigan noong nakalipas na 2019 elections. Well, ako po yan nagpapasalamat na nakarating dito po sa Masbate in time for your Bagat Dagat Festival. Maraming salamat po sa tulong at suporta na binibigay niyo po kay Senator Bong Revilla at makakaasa po kayo na maraming tulong pa ho ang bababa dito po sa inyong lalawigan, lalo't pat ginawa niyo pong number 2 si Senator Bong nung nakaraang 2019 elections. Maraming salamat po. Thank you.
Sa iba pang mga balita, alas 4:43 ng umaga, pinangunahan ni Senator Lito Lapid ang pamimigay ng ayuda mula sa DSWD Central Luzon na isinasagawa sa Dinalupihan, Bataan. Sa pamamagitan ng opisina ni Senator Lapid, tumanggap ng tig 3,000 piso ang nasa 333 tricycle drivers sa nasabing bayan, nakatumbas po yan ng kabuuang 1,000,000 piso. Inaasahan ni Lapid na makatutulong ang naturang ayuda upang maitawid ang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Naging tulay ang dating PBA player at konsehal na si Gary David upang mabigyan ng ayuda ang mga miyembro ng TODA sa Dinalupihan, Bataan. 44 na minuto, 16 na minuto na lang bago mag alas 5 na umaga. Ipinatitigil muna ni Senadora Amy Marcos sa PAGCOR ang pagpoproseso sa mga aplikasyon ng bagong POGO o Internet Gaming Licensees. Naniniwala ang senadora na ito ang pinakamainam gawin ng gobyerno hanggat pinag-aaralan pa kung papayagan ang patuloy na operasyon ng POGO o hindi. Hinihikayat din ni Senadora Amy Marcos ang PAGCOR na gumawa ng assessment at pag-aaral kung paano mas maayos na mare-regulate ang offshore gaming operators. Nilinaw ng mambabatas na hindi siya pabor sa total ban ng POGO pero dapat anyang matigil na ang mga kinasasangkutan nitong illegal na aktibidad gaya ng human trafficking at kidnapping. Ayon kay Senator Marcos, palaging sinasabi ng PAGCOR na malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag winalis na ang mga POGO sa Pilipinas. Pero sa takbuhan niya ng sitwasyon ngayon, natatabunan na ng mga problemang bitbit ng POGO ang nakukuha ritong economic benefits ng pamahalaan. Una nang iminungkahi ni Senator Marcos na magpatulong ang gobyerno sa Chinese authorities para madaling matukoy ang mga kriminal at puganteng sangkot sa POGO operations dito po sa Pilipinas. 15 minuto makalip o bago mag alas 5 ng umaga, 4:45. 3.6 na milyong pisong benta ng 47 SMEs sa Tacloban sa Layag, Leyte Fiesta. May mga kinita po yung SMEs dyan po sa isinagawang trade fair sa Tacloban sa Layag, Leyte. Naaabot sa 3.6 na milyong piso. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Pumalo sa 3.6 milyong pisong halaga ang naging binta ng 47 mga maliliit na negosyante sa sinagawang Layag Leyte Fiesta Bonanza Trade Fair sa May Robinsons Mall, Marasbaras, Tacloban. Ito ang sinabi ni DTI Leyte Provincial Director Lily Laraga. Lahat ng mga ito ay mga taga-lalawigan ng Leyte. Nagbinta ng mga processed foods, woodcraft, furniture, wearable items at home style. 5 araw ang trade fair na sinagawa na natulungan ang mga small and medium enterprises na makabinta ng kanilang sariling produkto. Dagsang mga mamili sapagkat maraming bisita sa palapit na kapistahan sa Tacloban ngayong Hunyo at 30. Ang hindi nakahabol sa pagbili ng mga produkto, available ito sa kanilang mga bayan sa lalawigan ng Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Jimmy. Yun naman pong Central 1 Bataan PH na hinihinalang POGO Hub sa Bataan. Ininspeksyon ni Bataan Governor kasama ang ilang alkalde at ahensya ng pamahalaan, gayon din ng media. Alamin natin ang detalye mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Pinangunahan ni Bataan Governor Joey Garcia ang pag-inspeksyon sa isang business facility na hinihinalang kahalintulad dito ng POGO, Philippine Offshore Gaming Operator Center sa Bagakbatan nitong Martes. Kasama ni Governor Garcia sa pag-inspeksyon ang Provincial Director ng Bataan PNP Colonel Palmer Tria, NBI Bataan Director Attorney Nathan Ramos, APAP Director Attorney Joey Angeles, legal team ng Pamahalaan ng Bataan at mga local media sa iba't ibang national news at organisasyon. Isinagawang inspeksyon sa naturang pasilidad sa ilalim ng gabay ni Norman Hon Wu Chow, ang CEO ng Central 1 Bataan PH. Naglaan ang management team ng tour sa Central Business Area kahit na mahigpit na ipinagbabawal ang photography
at videography sa lugar. Ang pasilidad ay may lawak na 2.6 hektarya at may 1,500 na empleyado. Sa mga manggagawa, mahigit 7 na po ang mga dayuhan, kabilang ang Malaysian, Taiwanese, Brazilian at Indonesia. Sinabi ni Chow na walang Chinese national na nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. Matapos ang inspeksyon sa pasilidad, sinabi ni Governor Garcia at Mayor De Rosario, batay sa kanilang mga obserbasyon, wala silang nakitang ebidensya ng irregularidad na anumang mga ipinagbabawal na aktibidad sa loob ng kumpanya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mabilis naman ang oras, 11 minuto na lang po at alas 5 na ng umaga. Ilang araw na nga lang po ay atin ang gugunitain ang ika-85 anibersaryo po ng ating himpilan ng inyo pong DZRH. Kaya naman meron pong gusto ring magpahatid ng kanilang pagbati sa atin ngayong umaga. Narito po si COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Ang Vitamin Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto po. 6 na minuto na lang. Ang bilis. Bago alas 5 ng umaga, 4:54. Balik-balita po tayo. Panibagong 18 pakete ng shabu ang nadiskubre ng mga mangingisda sa West Philippine Sea sa bahagi ng Barangay Villamar, Kawayan, Ilocos Sur. Nakita ang mga kontrabando na palutang-lutang sa dagat 2 araw lang matapos na unang madiskubre rin ang 24 na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 167 milyong piso sa San Juan Bay sa naturang probinsya. Ayon kay Police Regional Office 1 Director Brigadier General Lou Evangelista, may Chinese markings din. Ano naman tayo? Ang panibagong batch ng illegal na droga kapareho ng unang nasabat sa San Juan Bay. I-turn over na ang bagong batch ng hinihinalang illegal na droga sa mga otoridad sa Santa Maria. Isang high-value female drug dealer sa bayan ng Wao, Lanao del Sur, arestado sa drug bypass operation. Balita mula kay RH19, June Dimakutak. June. Arestado isang babaeng tinaguriang high-value drug dealer sa bayan ng Wao, Lanao del Sur sa inilunsad na drug bypass operation sa Barangay Buntungan sa nabanggit na bayan. Walang ibinigay na pagkakakilanlan sa drug suspect ang Wao MPS at PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 15 at ng iba pang units ng PNP na kabilang sa naturang bypass operation. Basta't nakuha lamang mula sa suspect ang 3 medium size and 1 small size heat sealer transparent plastic sachets na naglalaman ng shabu na may timbang na 100 grams at may market value estimated to 680,000 pesos. Ang inventory and marking sa mga nakuhang ebidensya ay na-witness naman ng local media, DOJ at barangay officials na i-turn over sa custody ng PNP DEG SOU 15. Habang ang lady drug suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Wao Municipal Police Station Jail Facility. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Alas 4:57, 3 minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Nilinaw ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na intensyonal na tumalon ang babaeng pasahero sa riles ng LRT1 sa bahagi ng Doroteo Jose Station southbound kahapon.
O nung isang araw, sa panayam ng DZRH, sinabi ni LRMC spokesperson Jacqueline Gorospe na batay sa kuha ng kanilang CCTV, sadyang tumalon sa riles ang pasahero. Taliwasaan niya ito sa naging pag-uulat ng Manila Police District na nahimatay at aksidenteng nahulog sa riles ang babae. So kahapon po ng 12:41 PM, yun nga pa kung makikita nyo dun sa CCTV footage nilabas namin, yung pasahero po intentionally tumalon sa tracks ng LRT-1 while a train was approaching Doroteo Jose Station. So yung report po na lumabas ngayon, I think galing po yan sa naging interview ng Manila Police District sa pamilya ng biktima. So yun po yung naging basihan nila. But kami po, we want to be objective lang. We want to share kung ano yung mismong detalye ng incident. Dahil anya sa pangyayari, naantala ang operasyon ng LRT-1 na mabilis ding nagbalik normal matapos ang pagresponde ng LRMC. Magandang umaga, Pilipinas! Bangkay naman ng isang lalaki natagpuang palutang-lutang sa isang ilog dyan sa Kalinga. Ating alamin ng detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na nakalutang sa Chico River sa Katabogan, Pinokpok, Kalinga kahapon. Ang bangkay ay namata ng isang residente na kaagad na pinapatid sa mga otoridad para ito'y kanilang kunin. Ang lalaki na wala pang pagkakilanlan ay may taas na 5 talampakan, may itimang kutis at nakasuot ng athletic shirt na may markang army at itim na short pant. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng kapulisan para malaman kung anong nangyari sa naturang individual. Nanawagan din sila sa sinumang nawawalan ng kanilang kamag-anak na magtungo sa kanilang tanggapan para kilalanin ang naturang bangkay. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, eksakto, impunto, 5:00 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa China, kaugnay sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na tinutugunan ang problema sa kagutuman at kahirapan sa bansa. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo may kapangalan sa record ng NBI. Pamilya pinasasabina sa Senado. Senator Lito Lapid handang mag-resign bilang senador kung mapapatunayang sangkot sa iligal na pogo sa Pampanga. At 18 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 117 milyong piso nabingwit ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Kawayan, Ilocos Sur. Yan po ang ating headlines ngayong madaling araw ng Huwebes, June 27, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Atin munang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Ms. Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ms. Rhea, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area as of 3 a.m. Huli itong namataan sa layong 45 kilometers east-northeast ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Sa ngayon po, itong low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakaka-apekto naman sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya saan po natin ngayong araw magiging maulan ng panahon sa areas po ng Dinagat Islands, Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Quezon, Laguna at Rizal. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Sa
Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy ang epekto ng easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa karatang Pasipiko at magdudulot din po ito ng maulan na panahon sa Aurora at Quirino. Samantalang magpapatuloy pa rin po yung mainit at maalinsangang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa, pero mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. So ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan. Sa ngayon po, itong binabantayan na low pressure area ay nananatiling mababa ang tsansa na ito ay magiging isang ganap na bagyo at posibleng malusaw ngayong araw or within the next 24 hours. Ngunit asahan pa rin po natin, magdadala pa rin ito ng maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Pero sa mga susunod na araw ay improving weather conditions na po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayo. Miss Rhea, pahabol na tanong lang po. Yes po. Opo, ibig sabihin ho ba nito, yung mararanasan nating, di ba usually po, ang pag-ulan na nararanasan natin hapon hanggang gabi, dahil po ba dito sa LPA na nakapaloob sa ITCZ, mas ngayong umaga posible tayong ulanin? Yes po, although may ilang areas lamang po na makakaranas ng mga pag-ulan. Sa ngayon po, ang naapektuhan nitong low pressure area is more on dito sa may Visayas, Mimaropa area. At possible yung mga pag-ulan mararanasan mamayang hapon. Alright, maraming salamat po at magandang umaga, Miss Rhea. Yes po, maraming salamat din po. Ingat po. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, oras po natin 4 na minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. Kumikilos na ang Office of the Solicitor General upang ipakansela ang late birth certificate of registration ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at kapatid nito. Ayon kay Engineer Mariza Grande, ipinasa na nila sa OSG ang mga dokumento ni na Mayor Guo dahil sila ang may kapangyarihan na magpakansela ng birth certificate. Kung makakansela ang late birth certificate of registration ng suspendidong alkalde, ay magiging floating ang kanyang citizenship. Ipinagutos naman ng Senado ang pag-issue ng sabina laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo at kanyang pamilya. Ang naging desisyon ni Senator Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ay matapos isnabin ni Guo ang imbitasyon sa nagpapatuloy na investigasyon sa Pogo sa kanyang bayan. Sa ipinadalang liham sa komite, sinabi niyang suspendidong alkalde na hindi siya makadadalo bunsod ng nararanasang matinding stress at anxiety dahil sa umano'y mga malisyosong akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Humingi din ito ng paumanhin at iginiit na wala siyang intensyong bastusin, baliwalain at suwayin ang komite. Kaugnay po ng balitang yan, Mayor naman ng Porac, Pampanga, ginisa sa Senate hearing tungkol po sa Pogo. Alamin natin ang balita sa Senado mula kay RH28, Raymond Dadbaas. Raymond. Nagisa ng husto ang alkalde ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Capil sa hearing ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa Pogo operation ng Lucky South 99 sa kanyang bayan. Sa pagtatanong ni Senador Sherwin Gatchalian, hirap dumipensa si Mayor Capil nang sitahin siya dahil wala na itong ginawa nang hindi sila pinapasok sa compound ng Pogo. Ito ay nangyari noong August 2023 at nasundan pa nitong 2024. Ayon kay Capil, hanggang security office lang sila at hindi na pinayagan na mag-inspection sa mga building. Dito nagtataka si Gatchalian dahil bilang naging mayor ng Valenzuela ay maraming paraan upang ma-inspection ng mayor ang isang gusali. Depensa ni Mayor Capil, isang private compound ang kanilang tangkang pasukin at kung ipinilit nilang pumasok dito na walang warrant ay baka sila naman ang makasuhan. Narito ang bahagi ng hearing kahapon sa Senado. Kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga kriminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang,
mahihinto na natin tong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang mga balita, unahin mo ang pagseserbisyo sa kapwa at hindi ka magkakamali. Ito ang mga salitang binitawan ni Senator Bongo sa pagdalo bilang guest of honor sa mga mag-aaral ng Don Mariano Marcos Memorial State University sa San Fernando City sa La Union. Idiniinigo na ramdam niya ang mahirap na buhay ng estudyante pati na ang sakripisyo na pinagdadaanan ng mga magulang na nagpapaaral. Kaya naman nanawagan si Go na maliban sa pagpapabuti ng pag-aaral ay iparamdam din sa mga magulang ang taimtim na pagmamahal bilang sukli sa mga sakripisyo na inilaan nila. Sa harap ng halos 700 na dumalo, kabilang ang mga nagtapos na mga opisyal ng universidad at iba pang mga bisita, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng service at gratitude. At sa huli, pinaalalahanan ni Senator Bongo ang mga nagsipagtapos sa mas malaking hamon sa buhay na kanilang kakaharapin sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Ikinagulat naman ng mga dumalo sa soft opening ng kumpanyang Prime Z ang naka-full battle gear na SWAT team na nagsilbing mascot o endorser ng bagong kumpanya. Hindi anya karaniwan na makita nila ang SWAT team ng PNP na lumalabas o dumalo sa isang pribadong kaganapan na walang kaugnayan sa peace and order. Ipinagtaka rin ng mga dumalo kung bakit tila isang military drill ang launch ng naturang kumpanya na isang marketing business. Ibinunyag ng ilan sa kabila ng pagkakaroon ng registration sa Securities and Exchange Commission o SEC, wala umano itong permit mula sa Department of Trade and Industry o DTI na pangunahing requirement ng ganitong operasyon. Maliban pa rito, sinabi rin ng iba pang dumalo na ilang high-risk food product o mga delikadong pagkain ang tila inendorso ng naturang kumpanya na Prime Z. Pinaiimbestigahan naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Benher Abalos Jr. ang napagalamang pagdalo ng SWAT team sa isang private event sa Pasig City. Sa isang pahayag, sinabi ni Abalos na nakatanggap siya ng mga ulat na naroon ang SWAT team mula sa Batangas sa soft launching ng isang networking company. Dagdag ng kalihim, makikita sa mga larawan na ipinadala sa kanyang opisina ang mga personnel na nakasuot pa ng kani-kanilang uniforme at may dalang mga armas. Sabi ni Abalos, hindi niya kukonsintihin ang posibilidad ng deployment ng police personnel bilang private escort. Yan na naman, private escort o para lamang sa private purposes. Ang ating pong oras, 11 minuto makalipas ang alas 5. Babalikan ho natin ang mga balita at reports. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Ang ating pong oras, 5:11 ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Balik-balita po tayo. Hindi umano dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng House Committee on Human Rights kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, igigiit ni Duterte ang kanyang constitutional right against self-incrimination. Parang medyo familiar, no? Iginiit naman ni Roque na handa si Duterte na humarap sa anumang korte sa Pilipinas
upang sagutin ang mga aligasyon ng extrajudicial killings sa implementasyon ng War on Drugs campaign. Samantala, una nang nagpahayag si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi rin siya sisipot sa pagdinig ng Duterte drug war sa Kamara, alinsunod na rin sa naging payo sa kanya ni Senate President Cheese Escudero. Sa kaugnay na balita, handang sumipot si Senator De La Rosa sa investigasyon ng Kamara tungkol sa war on drugs kung dadalo rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod pa kay De La Rosa, inimbitahan din ng mga kongresista si dating Pangulong Duterte upang sagutin ang mga hinaing ng biktima ng extrajudicial killings. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng senador na muli siyang hihingi ng guidance kay Senate President Cheese Escudero kung pwede niyang samahan si dating Pangulong Duterte sakaling dumalo ito. Pero ayon sa senador, kung pupunta si Pangulong Duterte, ay posible niyang malabag ang interparliamentary courtesy. Ang problema ko lang ngayon, just in case mag-decide si President Duterte, dating Pangulong Duterte na attend sa hearing, ibang usapan na naman yan. Maghingi naman ako ng another guidance kay Senate President kung pwede ko samahan si Pangulong Duterte dahil pangit naman kung siya lang nandoon daw sa wala. Ang problema ko nga kung kapag pupunta si Pangulong Duterte, baka ma-break ko yung interparliamentary courtesy. Kaugnay niyan, mananatiling miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng senador na wala siyang balak lumipat kahit dalawa na lang sila ni Senator Bongo at marami na ang kumalas sa partido. Pero sabi ni Senator Bato, posibleng madagdagan sila sa PDP dahil sa planong pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa 2025 midterm elections. Samantala, kinumpirma rin ng senador na malaki ang tsansa ng pagtakbo ng aktor na si Philip Ipe Salvador sa Senado na may posibilidad na makasama nila sa partido. Masaya tayo dahil nga kaming dalawa ni Senator Bongo, we were contemplating on waging guerrilla style campaign dahil dalawa lang kami. It would be a learning campaign. Oo nga. Dalawa lang kami magkasama. So, kung madagdagan kami ng 3 Duterte, tapos baka tutuloy pa si Philip Salvador, baka magiging 6 kami. Yan po ang magkakasunod na tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning po, good morning! Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama ngayong Huwebes ng umaga. Ito po si Yuel Reyes, June 27, 2024. Kamusta po sa ating mga suking OFW? Wala po dyan sa US, sa California, USA, si Raimundo Orsabia, good morning po. Ngayon din kay Anjoy Perez ng Santa Barbara, Pangasinan. Ernesto Junio, good morning. Wilfredo Soria, mula naman dito sa atin sa Metro Manila, sa Las Piñas. Uy, maraming salamat po. Siyempre, thank you for making DZRH number 1 sa Metro Manila. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Romeo Labordo ng Binangonan, Rizal. Consolacion Aguilar dyan naman sa Cabuyao, Laguna. Marilu Jeronimo ng Cabanatuan City. Becky Tezuka sa Japan. Rene Insyong, good morning po at good afternoon, good evening, anumang oras po nakakarating ang ating pong broadcast sa inyo pong mga lugar. Marami po tayong binabantayang issue. Partikular na nga po dyan sa Pogo, issue sa drug war. Pogo may kaugnayan naman kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Balikan ko lang yung sinabi kanina na haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng War on Drugs sa korte, hindi ho sa Kamara. Ang sabi ho ng dating Pangulo, handa siyang humarap sa anumang korte sa Pilipinas. Medyo nag-e-echo lang Medyo parang may naalala akong ganito rin yung sinabi. Di ba yung pastor dyan sa Davao, ganun din yung sinabi? Handang humarap sa kahit anong korte. Nung nagkaroon na ho ng arrest warrant, nagtago na. Nasa na? Akala ko ba handang humarap?
Ka Henry Dolohan ng Botolan, Zambales. Good morning po, good morning. At maya-maya po ay may mga i-anunsyo tayo na may kaugnayan naman dito po sa Day 1. Ngayon po ay unang araw ng ating Aliwan Fiesta 2024. Antabayanan nyo lang po yan. At sa susunod po ay susunod na ay makakausap po tayo mula naman sa DTI tungkol po dun sa igagawad sa gaganaping awards. At alamin natin yun pong ilang mga detalye niyan. Diyan lamang po kayo. At tayo po'y magbabalik makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Pero bago po yan, may isa pa pong nais na magpaabot sa atin ng anniversary greetings. Dahil ilang araw na nga lang po, magdiriwang na tayo ng ating ika-85 taon. Ang atin pong himpilan, ang DZRH. Narito po si Congressman Salvador Caador Pleito. Maganda umaga, Pilipinas! Ating pong oras, alas 5:34. Kasama na po natin, nasa linya ang Design Center Executive Director ng Department of Trade and Industry. Ito po'y may kaugnayan doon sa Good Design Award Philippines na nagbibigay ho ng recognition system o pagkilala sa mga disenyo ng mga produkto, ng mga iba't ibang emahe. At mabuti pa siya na ating kausapin. At ano bang meron dito sa Good Design Award Philippines? Kasama na natin si Ms. Si Miss Executive Director Miss Rhea Matute ng DTI Design Center of the Philippines Design Advisory Council. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo, magandang umaga po ma'am. Unahin na po natin. Ano po itong Good Design Award Philippines 2024? Ang Good Design Award Philippines ay isa siyang biennial na design evaluation system. No, basically ang ibig sabihin nito ay kada every other year may naghahanap kami ng mga disenyo na nagbibigay ng solusyon sa mga through mga produkto, mga experiences, mga systems, at saka through mga choreographic design na nagpro-promote ng innovation or nagiging ehemplo ng innovation, tatag ng negosyo, at saka nag-i-improve ng quality of life ng mga tao at ng mga communities. So ang importante rin dito is meron siyang 4 na criteria para maging Good Design Award awardee. So ang una is siyempre yung form, yung hubog or yung pag-experience nung design, yung function. Primarily dapat ang kanyang quality is yung nag-a-address ng problema or ng gap sa market or dun sa mga gusto niyang i-serve na mga tao. Tapos siyempre innovation ang third criteria, pero ang pinakamahalagang criteria sa amin is may criteria ng malasakit. Ang pag-define namin kung ang disenyo ay nag-a-address ng criteria ng malasakit is kung yung disenyo ay nag-a-address ng isa sa mga United Nations Development Goals, Sustainable Development Goals. So, parang like yung responsible production and consumption, health, learning, like yung mga educational gaps. So, all those 17 criteria or like mga 17 Sustainable Development Goals ng United Nations, ang ability ng design na yun yung ibig sabihin ng yung design ay may malasakit. Pag sinabi po nating mga design o mga disenyo, ano po yung mga tinutukoy natin dito? Sino-sino yung mga maaaring sumali dito po sa pagpili ng magandang design o good design na tinatukoy po natin? Ang criteria ng kung sino man pwede is yung mga pwedeng Pilipino na
Filipino na company na nandito sa Pilipinas na gumagawa ng furniture, ng fashion, parang yun ang primarily sa mga object. May mga toy design, or yung sa pang category is placemaking. So mga arkitekto, interior design, landscape architect, urban planner. Ang pangatlong category is yung image making. So mga graphic design, communication design, packaging design, para sa mga pagkain, or pag sa mga branding. Ang pang-apat na criteria ay systems. So these are yung mga apps na makikita mo sa mga telepono or sa mga computer, as well as yung service design, yung pag-ayos ng model ng business, kung paano mag-serve ng mga consumer. So yun yung traditional na apat na category. Pero ngayong taon na to, meron rin kaming bagong category na tawag namin ay material innovation. So ito yung award citation para sa mga designers, engineers, mga chemists, or any inventor that creates bagong material para magamit ng mga designers para gumawa ng bagong produkto, bagong experience. Malawak pa ho pala ito, no? Marami ang pwedeng sumali. Doon naman ho sa mga nagtatanong, ano nga ba? Ano ba yung pwede nilang matanggap? O may premyo ho ba dito pag napili yung kanilang disenyo? Well, syempre it's a coveted na design award. You get a trophy, pero ang importante rin dito is mayroon kaming partnership sa Japan Institute of Design Promotion. So ang mga nanalo rin dito sa Good Design Award ay makakapunta sa final screening ng GMARK sa Japan. And this is an opportunity para sa mga designers sa Pilipinas, mga MSMEs na na-award sa Good Design Award Philippines, ay para pasok rin sa Japanese market. Ang GMARK sa Japan, over 80% ng population sa Japan ay kinikilala ang GMARK. And pag nakikita nila yung GMARK, para siyang seal of excellence. Kung ang mamimili na mga Japanese ang mamimili, pag meron silang mag-decide sila, kaparehong produkto, pero yung isa ay may GMARK award, parang alam na mga consumers ng mga ng Japan na ito ay kalidad na produkto. Kaya maski na konting mas mahal siya kesa dun sa isang produkto, yun pa rin ang pipiliin nilang nabibilhin sa Japan. And mas madami na rin mga countries sa Asia na nakakakilala ng GMARK. Yes. At ganun rin ang behavior nila. Kung makita silang produkto na GMARK awarded or Good Design awarded, yun rin ang pinipili nila na bilhin. Ito po bang G seal na nakikita sa mga produkto, originated po ba ito sa Pilipinas? Ang originator nitong Good Design Award ay si Japan. Ito isa siyang programa na tinulungan tayo ng Japan para gawin sa Pilipinas, para rin magkaroon ng seal of excellence rin ang Pilipinas na nakikilala rin sa dito sa ating bansa. Yun ang aming goal na after a few more years na mas makakilala siya sa Pilipinas, hindi lang sa design community but sa talagang pang-publiko na siya. Ang GMARK sa Japan, almost 70 years na siyang ganito ang kanyang advocacy. So hopefully since nag-umpisa kami ng 2019, so hopefully slowly rin magkaroon kami ng ganong kind of recognition sa ating bansa.
Yun ho, maganda rito, no? Hindi lang basta nabibigyan ng award, kundi nandun yung chance na maipakilala yung ating sariling produkto na talagang dekalidad, na hindi basta-basta. Oo, yun ang aming adhikain rin, na yung consumer confidence para sa mga gawang Pilipino ay tumaas, at kung merong silang pagpipilian na ibang produkto or maski na isang imported as against isang gawa sa Pilipinas, dahil sa aming Good Design Award Philippines ay pipiliin nila ang Philippine-made product. Yes, yun naman ang pinakamahalaga, Philippine design product. At balita ko po, tumaas yung ating entries ngayong taon. At ano bang maging epekto niyo? Mukhang maganda. Nakita siguro yung mga naging halimbawa ng mga previous years. Oo, ang ibig sabihin dun sa pag-ugnayan namin dun sa even sa mga jurors namin, ibig sabihin nito na mas nakikilala na ang Good Design Award Philippines. Nakikita nila ang value para sa kanilang mga business, to be recognized, at isa nilang parang aside from giving honor to the company dahil sa dedication nila for design at sa kanilang designer, nakikita rin ng publiko, nakikita rin nila ang impact pag nagkaroon ng Good Design Award Philippines sa pagbigay ng seal of parang excellence of good design, as well as nagiging trusted mark na rin siya sa mga consumer at sa mga sa ibang bansa. So nakikita rin nila na dahil dito sa cooperation with Japan, nakakapasok sila ng international market. So nakakapasok sila ng wider Philippine market, pero nakakapasok rin sila ng wider sa Japanese market. And this is very beneficial for the growth of yung mga kampanya, mga MSMEs natin dito sa Pilipinas, at saka para sa design industry natin dito sa Pilipinas. Last na lamang po, saan po ito gaganapin yung Good Design Award awarding, at meron pa ba? May pwede pa bang humabol? Tapos na yung aming pag-deliberate at pagpili ng mga good design for the year of 2024. Ang awarding ceremony ay gagawin ngayong Sabado. Sabado ng hapon. And very excited kami dito sa bagong batch ng Good Design Philippines awardees. And ito ay again testimony sa mga sa hard work na binigay ng mga designers at saka mga MSMEs na talagang nag-i-invest sa good design para mabago ang ating society, para maging sustainable, para not just from the point of view ng environment, but parang from an economic sustainability as social sustainability as well. So and nagpapasalamat kami sa Globe na naging partner ang Good Design Award Philippines dahil sa dahil sa kanilang advocacy rin na good design is good business as well as it's good for the country. Alright, maraming salamat po, at lalo na ma-emphasize natin yung gaano kahalaga ang pagkilala sa mga natatanging design at sa pamamagitan nitong Good Design Award Philippines na gaganapin ngayong Sabado. Maraming salamat po at magandang umaga, Ms. Rhea. Salamat rin ho. Si Ms. Rhea Matute, ang Executive Director ng DTI Design Center ng Design Center, ang Executive Director. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:47. Umaga, Pilipinas! Isa namang lalaking wanted sa kasong kidnapping arestado sa Malabon. RH23 Edwin Duque. Edwin. Tama, Mayang Yuel. Matapos yung siyam na taong pagtatago sa batas, natuntun din ng pinagsanib na persa ng Batangas Police at Malabon Police ang lalaking wanted sa kasong karnati sa Batangas City.
Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nakipag-coordinate sa kanilang tagdapan at District Anti-Carnapping Unit. Kaugnay sa dito kay alias Aljon na namatahan sa Malabon. Agad na kinasa ang manat operation na kinaresto ng suspect sa kanyang tahanan. Ang suspect umano ay inisyuhan ng warrant of arrest ni Judge Marjorie Lulasco. Ang presiding judge sa RTC Branch 83 sa Tanawan, Batangas noong pang January 27, 2015 sa kasong carnapping. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, di sa rin, ako sa Arizona, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Aliwan! Yes, sir! Ang tawag ko. At ito na nga ang Day 1 ng Aliwan Fiesta 2024. Ako, wag mo nang palampasin pa yan dahil ngayong araw, June 27, ang Day 1 ng Aliwan Fiesta. Mamaya pong alas 5 ang pagsisimula ng tugtog ng Aliwan Competition sa harap po yan ng Aliw Theater. Makijam at makisayaw sa Oxbeat, Yes My Love, Erice Avila, Arthur Midel at Dilao sa The Pasacalye Concert. Now trending, ganap na alas 7 po yan ng gabi. At para alamin ang latest dito mismo sa Aliwan Fiesta, kasama na natin si RH6 Sherwin Alfaro. Kamusta dyan, Sherwin? As early as now, talaga namang mag-enjoy ka na sa panonood ng mga rehearsals dito sa Aliw Theater Ground, kung saan ginagawa itong mga rehearsals, blocking ng mga contingent na sasali doon sa street dance competition. At ngayong umaga ay ang contingent number 11, ang Cagsawa Festival, mula pa sa lalawigan ng Albay sa probinsya ng Bicolandia. Ang iyong mapapanood ngayon, dinala ng Cagsawa Festival ang Mount Mayon dito sa harapan ng Aliw Theater Stage at napakakulay ng kanilang mga props and costumes. At ngayon, blocking and yung final mga touches ng kanilang magiging performance sa araw ng Sabado. Itong mapapanood natin na engrandeng pagtatanghal ng mga pinakamagagaling na piyesta sa buong Pilipinas. Kasama na ang Cagsawa Festival. Itong Cagsawa Festival ay sumasalamin sa resiliency ng mga Bicolano. Noong sumabog ang Bulkang Mayon noong taong 1800, kung saan naiwan nga na tibing saksi sa kasaysayan ang mga ruins ng Cagsawa sa Albay. At itong kanilang pagtatanghal ay pagpapakita ng kanilang kultura ng Bicol Region sa pagpatuloy at paglaban ng ating mga kababayan sa hamon ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Alam mo, kung nandito ka sa harapan, talagang kikilabutan ka sa makikita mo. Unang taon na sumali, unang pagkakataon na sumali ang Cagsawa Festival dito sa Aliwan Fiesta. Kung kaya naman talagang engrande yung kanilang pagtatanghal. Ang dami nilang mga props, may mga bulaklak na umiilaw, may mga bulkan. Yun, yung pinakamalaking bulkan. Yung ruins ng Cagsawa, andito rin. At syempre, yung makukulay nila ng mga flip art na ginagamit dito sa transition ng kanilang dance performance. Sa ngayon, magpapatuloy ito mga rehearsals dito sa Aliw Theater Ground, kung saan inaasahan natin yung pagdansa ng ating mga kababayan na manonood dito nga sa Aliwan Fiesta, na magbubukas ngayong umaga sa pagbubukas ng ating street bazaar dito sa may bahagi ng Asara Park ng CCP Complex, kung nasa naman ang mga regional products ay mabibili na ating mga kababayan na itinatapok na dito sa ating taon ng Aliwan Fiesta. At siyempre mamayang gabi, ang pinakamagindi ang ating concert series dito nga sa harap ng Aliw Theater. So, Noel, maya-maya magpapalit tayo sa iba pa mga kaganapan dito sa Aliw Theater Stage. RH number 6, Sherwin Alfaro, tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, RH6 Sherwin Alfaro. Samantala, atin munang ihabol ang report ni Val Gonzales, yung pong lupang sinasaka ng mahigit 200 magsasaka sa Laguna. Ipinagkaloob na ng Department of Agrarian Reform. RH5 Val Gonzales, Val.
Magandang balita ito, Yuel, dahil kabuang 244 na magsasaka ang opisyal nang nabigyan ng titulo ng lupa sa pamamagitan ng Certificates of Land Ownership Award of PLOAS ng Department of Agrarian Reform sa lalawigan ng Laguna. Ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay DAR Secretary Conrado Estrella III upang matiyak na mga serbisyo ng gobyerno ay direktang makarating sa taong bayan. Ayon kay DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer sa Tornino Pelio, 129 na hektarya dito ang nilaan sa 189 na ARBs sa ilalim ng programa ng Land Acquisition and Distribution at 30 hektarya para sa 55 ARBs sa ilalim naman ng Support to Parcelization of Land for Individual Titling o Split Project ng ahensya. Ang mga benepisyaryo ay mula sa mga bayan ng Santa Cruz, Kalayaan, Pangil, Mahayhay, Calamba, San Pablo, Pakil, Kalawan at sa bayan ng Paite. Sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ni PBBM noong nakalipas na taon, tinatanggal na ang lahat ng pangunahing utang, hindi na bayarang amortisasyon at interest ng mahigit 600,000 ARPs mula pa noong panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. hanggang sa ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val Gonzales. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angel Palmones, ito po si Yuel Reyes. Hanggang bukas, Pilipinas!